Kami po ay masaya dahil we are still connected through the Holy Spirit. Kahit magkakaibang lugar tayo, meron tayo iisang puso, iisang espiritu na tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kaya welcome po sa ating Sunday service. And so ngayon nga po ay narito na po tayo sa pagtatapos ng mga minor prophets. So, ulitin ko lang po, yung minor prophets po, hindi ibig sabihin na less ang tingin natin sa kanila dahil sa Book of Old Testament po, meron tayong major prophets and minor prophets. So, kaya lamang po sinabi na minor prophets dahil sila po ay may iksi lamang na libro. Kaya po minor, but still, their message, kapareho pa rin po ng mensahe ng Panginoon, either minor prophet or major prophet. So ngayon po, tatalakayin po natin yung dalawang natitira sa minor prophets. Ito po ay ang libro ni Nahum or Nahum sa English and libro ni Malakay. Or sa Tagalog is, hindi ko po nakita yung Tagalog. Malakay na lang po tayo sa English. So, malakas ba tayo sa Tagalog? Tingnan nyo na lang po sa mga Tagalog version po natin. So, ayun po, dalawang minor prophets po ang ating pag-aaralan ngayon and I hope po na magbibigay ito sa atin ng pag-asa muli ng bagong katuruan mula sa Panginoon dahil ang mga aklat po na isinulat sa Biblia ay siksik, liglig, umaapaw ang mga katuruan. So, sa the Book of Nahum po, ito po ay panahon na kung saan nagbigay ang Panginoon ng kaginhawaan or comfort sa mga mamamayan ng Israel. Bakit po? Ang pangalan po ni Prophet Nahum, ang ibig sabihin ay comfort or consolation sa mga Israelita na nakatira sa Judah. Remember po, ang Israel during that time ay divided ng Northern Kingdom and Southern Kingdom. So si Nahum po, andito po siya sa Judah kung saan sa Southern Kingdom na po iyon. So yun po ay comfort and consolation. Bakit po? Bakit po kaya yung pangalan ni Prophet Nahum, ang ibig sabihin ay comfort? Kasi po during that time, yung mga Israelita, ang mga nararanasan nila, akala nila wala ng pag-asa. They were um, conquered by Assyrians na kung saan during this time po ang mga taga-Assyria or mga Assyrian, sila po ay malakas na imperyo, malulupit, sila ay cruel, pumapatay, lahat ng kasamaan na experience ng mga tao sa Judah. Pero ang Panginoon, hindi siya bingi, hindi siya bulag para makita ang paghihirap ng kanyang mga mamamayan. At ganoon din po tayo. Sa oras ng ating kagipitan, sa oras na napapagal ang ating mga puso, ang ating mga isipan, God gives us comfort. Kung hindi mo man maranasan, hindi mo maramdaman, Lord, ang presensya mo, God uses every way. Magpapadala siya ng tao, magbibigay sa iyo ng comfort or kaginhawaan sa buhay. Magbibigay siya ng sitwasyon na marirealize mo na, Lord, thank you sa comfort. May encounter ka na song na kapag narinig mo yon, magbibigay sa iyo yon ng bagong pag-asa. Ewan ko po kung sa mga ganong kaliliit na bagay, nakikita po natin na kumikilos ang Diyos. Sa aking buhay po, sa maliliit na bagay, tinuturuan ako ng Panginoon na makita na sa mga kinakaharap ko sa buhay, hindi man yun yung ini-expect ko na comfort na ibigay ng Panginoon, pero gumagamit siya ng iba't ibang paraan, iba't ibang mga tao para iparating yung mensahe niya. At ito po ang ginawa niya sa during this time sa pamamagitan ni Prophet Nahum. So, yung prophecy po, tandaan niyo po, mga propesiya po ito na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga propeta para sabihin sa mga tao, sa taga-Israel, na ito ang mangyayari. So, kapag binigyan ka ng balita, either good news or bad news, you have to respond.
So, the theme of the prophecy is yung fate and destruction po ng Nineveh. Familiar po tayo sa lugar na Nineveh? Familiar po. Last time po si Pastor Julius nagturo po siya about kay Jonah na kung saan sabi ni Lord kay Jonah, pumunta ka sa bayan ng Nineveh at sabihin mo na ito ang aking mensahe. Na kapag hindi sila nagrepent, pag hindi sila nagtalikod sa kanilang mga kasalanan, gugunawin ko ang Nineveh. Sabi naman ni Jonah, Lord, patitigas ang ulo nila, sila ay masasama, ba't pa ako pupunta doon? Di naman nila ako papakinggan. Di ba po, nagmatigas pa si Jonah hanggang kinain siya ng malaking isang isda. At pagdating doon, ang ending niya pa rin sa bayan ng Nineveh. Kasi yun po ang kalooban ng Panginoon. Hindi natin mapipigilan ang kalooban ng Panginoon. It may be delayed, pero mangyayari at mangyayari. So, bakit po naging comfort yun? Dahil ang sabi ng Panginoon, wawasakin ko ang bayan ng Nineveh. So, ibig sabihin, nagkaroon ng pag-asa na matatapos rin palang paghihirap namin. Na darating pala ang panahon na maiibsan na yung paghihirap namin. Yung kalupitan, karahasan na aming nararanasan sa kamay ng mga taga-Assyria. So, ang Nineveh po ay ang capital city ng Assyria. So, during that time, napakalupit po ng Assyria. And yung mensahe na po iyon ni Nahum ay para lamang sa mga taga-Judah. Dahil during that time, yung 10 tribes ng Israel ay captured na. So yung Judah na lang. At mercy po yun ng Panginoon na pinadala ang propetang Nahum kung kailan kailangan na nila ng comfort and consolation na andito ako ang Diyos mo matatapos ng paghihirap mo. So, sabi nga po dyan, sa chapter 1, God's judgment on Nineveh. Ang mensahe ng aklat na ito ay tungkol sa Nineveh. Ito ay pinahayag ng Panginoon kay Nahum na taga-Ekosh. At ito ang galit ng Panginoon sa Nineveh. Ayaw ng Panginoong Diyos na sumasamba ang mga tao sa ibang mga Diyos. Galit siya sa kanyang mga kaaway at pinaghihigantihan nila sila. Lagi po nating tatandaan, the judgment is upon the Lord, not on us. The vengeance, ang paghihiganti, hindi manggagaling sa atin, bagkus manggagaling sa Panginoon. Ang Panginoon na hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at tiyak na parurusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Sa utos lamang niya natutuyo ang mga dagat at mga ilog. Nalalanta ang mga tanim sa Bashan, sa bundok ng Carmel at sa Lebanon. Nayayanig ang mundo sa kanyang presensya. Isipin na lamang po natin, the power of God is displayed sa ganitong pagkakataon. Ang mga bundok at borol at mga tao sa mundo ay nanginginig. Sino ang makakatagal sa matinding galit ng Panginoon? Kapag siya ay nagalit, para siyang bumubuga ng apoy at mga bato ay nabibiyak sa harapan. So, kung imaginein po natin kung paano po dinescribe ang kapangyarihan ng Panginoon, para po tayo nanonood ng sci-fi movie. Alam niyo po ba yung sci-fi movie? Sa mga kananayan ko po na hindi po masyadong aware sa sci-fi movie, but alam ko yung mga kabataan, alam niyo yung sci-fi movie, di ba? Hindi rin ba? Pag sinabi nating sci-fi movie, yun po yung mga supernatural, may mga power na pinapanood natin. Ordinary people with extraordinary power. Pero ang Panginoon natin, siya ay makapangyarihan sa lahat. So, ganoon po kung imagine natin na kapag dumaan siya, sabi na yayanig, nalalanta ang mga pananim. Ganoon kapag nagalit ang Panginoon. Pero sa verse 7, ang sabi dito, ang Panginoon ay mabuti. Matibay siyang kanlungan sa oras ng kagipitan at inaalagaan niya ang nananalig sa Kanya. So this is a promise. This is our assurance na God is good but He is just. And the judgment ay mangyayari ayon sa Kanyang oras at kalooban.
So the Lord is slow to anger. Slow to anger, but great in power. And ito po natin tandaan natin na ang ating buhay ba ay fair? Sa lahat ng nangyayari, may mga gera, may mga bata, musmus na bata na naapektuhan, may mga biktima, mga karahasan. Marami po siguro sa atin nagtatanong, ang buhay ba natin ay fair pa sa nangyayari ngayon? But ito po yung sinabi sa akin ng Panginoon na, Ana, your life will only be fair if you live according to my kingdom. Because I'm a fair God. I show no favoritism. I am just and I give justice and judgment. I give mercy to those whom I give mercy. So, in this world, in this crooked world, in this sinful world, life is unfair. Dahil sa mundo na wala ang Panginoon, life will always be unfair. At ito yung naisip ng mga taga-Israelita. Fair pa ba na kung sino yung mga malalakas nag-o-oppress sa amin, pinapahirapan, sila pa yung namamayagpag. Pero hindi pa nakakarating sa kanila ang mensahe ng Panginoon. So yung galit po ng Panginoon sa Nineveh, hindi lang yun ang happen isang nabiglaan. In just a snap, naggalit ako sa Nineveh, ito ginagawa nila. It took years para ibigay ng Panginoon yung judgment sa Nineveh. Kasi alam naman po natin na during Jonah's time, nagrepent po yung mga taga Nineveh. Tama po? Ganun po ba yung pagkakaalala nyo sa Biblia? Nung pumunta po si Jonah, nagrepent yung mga taga Nineveh. Pero, it only took years lang yung pagrepent nila. And after ilang generation, bumalik sila sa pagiging malupit, bumalik sila sa pagiging makasalanan. So I hope po na once we repented, we ask forgiveness sa Panginoon, huwag na po tayong bumalik sa kung saan tayo nangyari. Dahil kapag pinatawad tayo ng Panginoon, mercy po yun ng Panginoon. Huwag po nating aabusuhin. So, ganun po ang nangyari. So, ang judgment po sa Nineveh ay sure na dahil nanggaling na ito sa Panginoon. So, nung si Jonah po ay nakita niya na nagrepent yung mga taga Nineveh, nakita niya na God spared the city. Bakit po? Dahil sa salita niya sa Jeremiah 18, verses 7 to 10, if I announce that a certain nation or kingdom is to be uprooted, turned down and destroyed, but then the nation renounces its evil ways. Ito po yung ginawa ng Nineveh during that time. I will not destroy it as I had planned. And if I announce that I will plant and build up a certain nation or kingdom, but then that nation turns to evil and refuses to obey me, I will not bless it as I said I would. So ganun po ang nangyari sa mga taga Nineveh. And sa verses 8 to 15 po, ito na po yung judgment. Yung judgment na ibibigay sa Nineveh. Para siyang rumaragas ang baha na lubusang pupuksain ng kanyang mga kaaway. Tutugisin niya sila hanggang sa pamatay. Mga taga-Assyria, kung ano man ang masamang binabalak ninyo laban sa mga mamamayan ng Panginoon, wawasakin iyan ng Panginoon at hindi na mauulit pa. Ito naman ang sinabi ng Panginoon sa mga taga-Assyria. Mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga ripulto. Alam niyo po ba na nung nawasak yung Nineveh, ilang dekada po, centuries na hindi na matrace yung lugar kung saan ang Nineveh. Dahil ang sabi ng Panginoon, mawawala ang lahi ninyo at wawasakin ko ang mga ripulto ng kahoy. Na parang na-wipe out sila sa mundo. Pero yung mga historians, after ilang taon, maraming taon, nakita yung ruins ng Nineveh. And napatunayan na nangyari ang judgment sa Nineveh dahil sa mga propesiya ni Jonah at ni Nahum. So ito na po yung pagsakop na po
Sabi po dyan sa chapter 2 verse 1, mga taga Nineveh, sinasalakay na kayo ng inyong mga kalaban na magpapagalat sa inyo. Kaya gwardyahan ninyo ang pader ng inyong lungsod at bantayan ang mga daan. Kasi po, nung sinerch ko po yung sa location, geographical location po ng Assyria, sila daw po pala ay napapalibutan ng pader and ng dam. So during that time, yung mga taga-Babylonia, they are reigning kingdom din po during that time. Inatake nila yung defense wall ng Assyria. Pinalabas nila yung tubig and umangat yung tubig, napasok yung city ng Nineveh. And doon sila nakakita ng opportunity na sakupin ang Nineveh. Ginamit ng Panginoon ang Babylonians. Nakaaway din ng mga tag-Israelite para sakupin, lipulin ang mga Assyrians. So see, God can use even our enemies for our own good. If we only believe that God is sovereign sa buhay natin. So, na-breach na nila yung walls ng Assyria at doon nila nalupig ang mga taga-Nineveh. So, usually po, di ba, when there is a war, kapag ang capital city ay na-conquer na, ibig sabihin, tuloy-tuloy mo nang mako-conquer ang mga succeeding small territories. So, tayo po, I hope and I pray po, ano po ang defense natin sa hamon ng buhay? Ano po yung wall of defense natin sa pagharap natin sa mga uh, struggles natin sa buhay, mga alalahanin natin sa buhay? Ano po yung defense natin? I hope po, ang defense po natin ay ang salita ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, ang mga pangako ng Panginoon. So kaya po importante na meron tayo laging baon ng mga salita niya. Huwag nating hayaan na ma-broken or mapasok ng kaaway yung defense natin ng ating pananampalataya sa Kanya. So sa verse 10, malilipol at mawawasak at magiging mapanglaw na ang Nineveh. Kaya natatakot ang mga mamamayan nito, nangihina ang buong katawan nila. So nakita na nila na yung capital city namin unti-unti nang nawawasak. So kung nakakanood po kayo ng mga war movies, isipin nyo na lang po na kaliwat kanan may patay, may duguan, wasak ang mga buildings. So ganun po, imagine niyo po, ganun po ang nangyari sa Nineveh. And so verse 13, pero ngayon ang Nineveh ay wawasakin na sapagkat sinabi ng Panginoong makapangyarihan, makinig kayong mga taga Nineveh, kalaban ko kayo. Huwag po nating hintayin na sabihan tayo ng Panginoon na kalaban niya tayo. Di ba sabi niya sa salita niya, God is for us. He is not against us. If we continue to obey His commands, God is for us. And sa chapter 3, verses 1 to 3, ito na po yung kahabag-habag na ang lungsod ng Nineveh. Puno ito ng kasakiman at kasinungalingan, lungsod ng mga mamamatay tao at hindi nauubusan ng mabibiktima. Siguro po kung tayo yung mga biktima and oppressed, sasabihin niyo, buti na lang wasak na ang city ng Nineveh, ang lungsod ng Nineveh. Pero yun po ang judgment ng Panginoon sa kanila. And sana po tayo mga Kristiyano, wala naman na po gera, no? Gera na talagang war, territorial war. Pero sa ating mga buhay, sana po kung may nangyayari mang hindi maganda sa mga tao hindi natin kapanatagan ng loob sa mga tao na kaaway natin, may kasamaan tayo ng loob. Sana hindi tayo nag-iisip na sana mapahamak kayo, sana ganito ang mangyari sa inyo. Dapat po yung ating isipan ay hindi ganoon ang pag-iisip dahil para na rin po nating pinapatay sila sa ating isipan. So, bagkus po kung nakita po natin ang ating mga kaaway ay nagkakaroon ng kahirapan, nararamdaman nila, let's pray for them. Because ganun po dapat tayo mga Kristiyano. When we see people na nakaka-experience ng kahirapan, kalungkutan, kalupitan, let's extend our hand. Let's show our love for them. Instead of saying or instead of mocking them na buti nga sa'yo, nangyari yan sa'yo dahil masama. Dapat po hindi tayo ganun.
Sa verses 6 to 7, kasusuklaman ko kayo tulad ng isang taong hinagisan ng basura. Kaya ang lahat ng makakakita sa inyo ay mandidiri at iiwas sa inyo. Sasabihin nila, iba na ang Ninive, walang iiyak o aaliw. Ayun po ang aaliw para sa Tagalog, comfort at bigay sa kawa. So tayo po, whenever we need comfort, God is with us. Believe that He will never leave us nor forsake us. So, ano pong makikita natin sa libro ng Hinahon na we will sow what you reap. Yung kasamaan na dala at ginawa ng Assyria ay meron itong kaakibat na consequences mula sa Panginoon dahil ang Panginoon ay mahal niya ang mga tao. He may let experience them na mahirapan, pero dahil lamang yun sa katigasan ng kanilang puso, dahil sa kanilang pagre-rebelde. And there is always a promise and hope for the future. Sabi nga po, di ba, nung si Jesus Christ inaresto na binigay niya kay Poncio Pilato, ang tanong sa kanya ni Poncio Pilato, he was asked if saan siya naghahari, sabi niya. You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world. Sabi, Christ made it clear that my kingdom is not of this world. Ang kingdom ng Panginoon ay nasa puso natin. And sabi po sa Daniel 7:18, but the saints of the Most High shall receive the kingdom and possess the kingdom forever, even forever and ever. Yun po yung pangako na yung mga saints ng Panginoon will receive the kingdom of God. Lagi tayong may pangako. Baka po kasi hindi natin yung alam yung pangako ng Panginoon kasi hindi po natin binabasa ang kanyang mga salita. So it's really good po talaga na mag-imbak tayo ng salita ng Panginoon sa ating isipan at ating puso nang sa ganoon tuwing tayo ay nakakaharap ng kahirapan or unexpected things sa buhay natin. Meron pong huhugutin ng Holy Spirit na anak ito yun. Ito yung pangako ng Panginoon. So sa Book of Malakay naman po, ito naman po is the message during the Israelites na po is when they are being faithless. Diba po, si Nahum po, pinadala po siya kasi nagbigay ng comfort and consolation na I will end your suffering. That the city who oppressed you will become a ruin forever. At nangyari po iyon. So si Malakay po, ang ibig sabihin naman po ng pangalan niya is my message. So, sabi ng Panginoon, papadala ko sa inyo si Malakay dahil may mensahe ako sa inyo. So, a little bit of background po. During this time po sa Malakay, dito na po na-rebuild na yung temple. Kung maalala nyo po, during Haggai and Zechariah po, na diniscuss po nila ni Madam, na-rebuild na po yung temple dito. Dahil sinabi nila, Haggai and Zechariah, in-encourage nila na we have to rebuild the temple of God para magkaroon ulit ng hope, mabuhay yung pananampalataya. Pero, after ilang years, na na-rebuild na yung temple ng Panginoon, they are still under a pagan nation. Sila pa rin po ay nasakop. Akala nila tuloy-tuloy na yung nararanasan nila na kaginhawaan, pero hindi. Sabi nga po dyan, Malakay is the last word of prophecy delivered to Israel prior to 400 years of silence. So sa ibang mga propeta po, during time ni Hosea, nung ako po yung nagbigay ng mensahe, di ba po ipinakita doon, isinilarawan ang Israel na bilang isang unfaithful. Why? Pero nag-repent. Sa Ezekiel naman po, Israel's sins have become blatant and they show no signs of repentance. And sa Malakay naman po, God's chosen people ay naging manhid.
Sa English po, they became numb. They are faithless and disobedient, and they are bitter towards God for their difficult circumstances. Akala po kasi nila, nung binild nila yung temple, tuloy-tuloy wala na magiging problema. Yun po yung naging mindset ng mga tao. And sometimes, ganun din po tayo ng mga Kristiyano. Nagiging mindset natin na, Lord, akala ko kapag gumawa ako ng mabuti, nagpray ako, pumunta ako ng church every Sunday, everything will be good sa buhay ko. So, hindi po ganoon ang nangyayari. Dahil patuloy po tayong tinetest ng Panginoon. Ano pong tinetest? Yung pananampalataya po natin. Dahil yung mga taga-Israelita during that time, doon na sila nakatutok or nakafocus doon po sa templo, hindi na kay God. So during this time po, si Malakay, tinry niya na buhayin, gisingin po yung pagkakatulog ng mga Israelita sa kanilang pananampalataya. Dahil sabi ko nga po kanina, they were very optimistic mo na tara, i-rebuild natin yung temple kahit marami silang struggles noon. Kahit pinatigil yung pagpaparebuild and then lumaban sila na hindi, merong kasulatan na kami ay hinayaan na na-rebuild ang temple at kami ay magsamba na sa aming Diyos. Ipinaglaban nila yon. Pero, yung pananampalataya nila at yung uh, tingin nila sa Panginoon during that time, lumago, tumibay. Ang naging problema nga lang po during that time is that yung hope nila ay unti-unting namamatay. They could not see that God loved them and they felt that serving God brought no reward. Sa buhay po natin, minsan po ba natanong nyo na or natanong na natin na Lord, ano po ba ang kahalagahan? Bakit ko kayo pinanglilingkuran? Na Lord, bakit po ba ako nanglilingkod sa inyo? Karapat dapat ka po bang paglingkuran pa sa mga nangyayari sa buhay ko? Kaliwat kanan din naging problema. Lord, meron pa po bang worth yung paglilingkod ko na kahit pinili kita, hindi ito yung gusto kong nangyayari. Lalo pa ako nahihirap. So during that time, yung mga Israelita, ganun yung tanong na parang wala naman ng kabuluhan yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil nararanasan nila yung mga bagay na kapaitan sa buhay. So sabi nga po dyan sa chapter 1, ibinigay ng Panginoon na mahal ko kayo mga taga-Israel. Ang sabi niya, ito ang mensahe ng Panginoon para sa mga taga-Israel sa pamamagitan ni Malakyas. Sa Tagalog po ng Malakay ay Malak. So ang sabi niya po dito, mahal ko kayo pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Esau at Jacob, minahal ko si Jacob. Pero si Esau hindi. Naalala niyo po, si Jacob and Esau? Jacob I have loved, Esau I have hated. Magkapatid po sila. Pinaremind ng Panginoon. Alalahanin niyo na si Jacob minahal ko at si Esau ay hindi. Kasi po during sa book po ni Malakay, para po itong dispute ng mga tao, ng mga taga-Israelita sa Panginoon. Nagkakaroon po sila ng conversation through Malakay. Sabi ni Lord, mahal ko kayo. Ang sabi naman ng mga taga-Israelita, paano mo kami minahal? So, iniremind ng Panginoon na mahal ko ang lahi ni Jacob. Mahal ko ang lahi ni Jacob at kasama po tayo doon. Winasak ko ang kanyang mga kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong buhay. So, tatandaan po natin na ang Panginoon ng pagmamahal ay hindi nagbabago. Tayo lamang po ang nagbabago. Nagbabago ang pananaw natin sa Kanya, nagbabago yung pananampalataya natin sa Kanya, but He remains a loving God, a faithful God. So, tandaan po natin na kahit meron po tayong itinayo sa sarili natin na ito'y magiging way ko para masecure ako. Our only assurance and security po ay ang Panginoon lamang. So sa libro po ni Malakay, in-expose niya yung pagdating sa worship, pagbibigay ng offering.
during this time po, yung mga tao, dahil hindi na nila pinapahalagahan ng Panginoon. Eh, kung sabi nila, wala nang saysay yung pagsilbi namin sa Panginoon. Kaya, yung offering po nila, nag-o-offer sila ng may mga sakit na hayop, blemish na hayop. Eh, di ba po alam naman po natin na during Old Testament time, Old Covenant time, na kapag nag-offer po ang mga Israelita, walang blemish. Holy, the best. Pero during this time po, ang mga taga-Israelita, ay kung ano na lamang ang kaya. Tayo po ba, when we offer our lives to God, is it the best pa po ba or second rate na lang? Na okay na to kay Lord, okay na yan, maintindihan ko ni Lord. So sabi nga po dyan sa verses 6 to 9, sinabi ng Panginoong makapangyarihan sa mga pare, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo iginagalang? Sabi ng Panginoon, where is my honor? Wala na ng respeto yung mga taga-Israelita sa Panginoon. Kaya kung maghandog sila, ang sabi dito, nilapastangan ninyo ako pero nagtatanong pa kayo. Ulit po ng mga taga-Israelita, sabi nila, paano namin kayo nilalapastangan? Ang sabi ng Panginoon, nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. Nagtanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? So see, they were blinded na po. Hindi na po nila alam kung yung ino-offer pa po ba nila sa templo, pleasing and acceptable po sa Panginoon. Naghahandog sila ng mga maruming handog dahil sinabi ninyo na walang kabuluhan ng aking altar. Kaya hinahandogan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama iyan. Ganyan kaya ang ihandog ninyo sa inyong gobernador at tingnan nyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. So imagine po na lang, kapag kayo ay nagbigay ng regalo sa isang tao or kayo ay nag-offer, tapos ang in-offer nyo ay bulok na prutas, panis na pagkain. Sa tingin nyo po ba yung tatanggap po ng offering nyo or ng tulong nyo ay matutuwa pa? I remember po, when I was still young sa probinsya po, sa Bicol, meron po akong auntie na hindi po namin maunawaan, pero di po namin alam kung di siya aware na panis na ba yung pagkain, sira na ba, pero yun ibibigay niya sa amin. Na yung mga pagkain na hindi naman papakinabangan, magbibigay siya. Pero, panis na. Magbibigay siya ng mga damit, pero parang basahan na. Makikinood kami ng TV, bubuksan niya lang yung bintana. Literal po talaga yun. Na pagpapasok po kami, yung carpet nila, iaangat, po sa lapag po kami uupo. So, kapag nag-offer po tayo ng help or anything, isipin po natin na matutuwa kaya ang pagbibigyan ko nito. Ako po, kahit hindi po malaki ang binibigay kong mga regalo, I make sure na kapag natanggap po ng tao na ito, sana matuwa yung pagbibigyan. So, isipin na lang po natin, ang Panginoon hinandugan ng pilay, may sakit, mga hindi magagandang handog. So isipin na lang po natin, God is holy. Pero inahandog sa kanyang templo, hindi katanggap-tanggap. Tapos tinatanong pa ng mga Israelita, bakit ito naging marumi? Madumi ba yun? So tayo po, ano yung inihahandog po natin sa Panginoon? And when we offer, do we offer it with sacrifice? Does it cost us something when we offer to God? In Christianity nowadays, it doesn't mean na pera ang ino-offer natin, ang ibigay natin. God wants us, our heart, yung kabuuan natin. Hindi lamang sa monetary na bagay na kaya natin maibigay. Dahil hindi niya naman talaga kailangan ng pera natin. Later po matidiscuss yan sa libro ni Malakay. So, sa chapter 2 po, verses 7 to 9,
kinriticize niya yung mga pare. Bakit? Leaders na naman po. Dahil inalaw ng mga pare na maging ganun na lang yung buhay ng kanilang mga nasasakupan. Hindi na nila sinasaway na, ay hindi karapat-dapat yan sa ating Panginoon. Hinayaan na nila dahil wala na rin silang pakialam. And sana po tayo na pinapakialaman ng Diyos, tayo po ay sumunod. Sabi nga po dyan, tungkulin ng mga pare na turuan ng mga tao. Malaman nila ang tungkol sa akin. Mag-remind, magbigay ng review. Ganun po dapat talaga ang mga leaders. Dapat nagtuturo ayon sa kautusan ng Panginoon. Pero during that time po yung mga pare, hindi na nila ginagawa. Remember po, nung sabi ko sa inyo na yung mga pare during that time, kung sino lang yung may pera, yun yung bibigyan nila ng blessing. Yung mga mahihirap, wala akong pakialam sa inyo. Ang lagi na importante sa kanila, yung makakapagbigay sa kanila ng kayamanan. Pero regardless po dapat sa paglingkod ng Panginoon, regardless, mahirap man yan o mayaman, kaaway mo man yan o best friend mo, equal po dapat tayo magbigay ng treatment dahil ang salita ng Panginoon ay libre. Ang salita ng Panginoon ay buhay. So, sabi po diyan sa verse 11 naman, ito naman po ay tungkol sa mga mag-asawa na nagtataksil. Naging taksil ang mga taga-Juda, gumawa sila ng kasuklam-suklam sa Jerusalem at sa buong bansa ng Israel sapagkat dinumisan nila ang templo na mahal ng Panginoon sa pamamagitan ng papakasal sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. During that time po again, hindi po, kahit naman po hanggang ngayon, dapat po tayo kapag tayo ay nag-settle down, magkakaroon ng partner sa buhay, dapat po have same faith para po hindi ito nagkakaroon ng problema. And during that time, yung mga Israelites po, nag-asawa sila na sinasamba ay yung mga Diyos-Diyosan. Sabi nga po sa verse 16, sapagkat sinabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ayaw ko maghiwalay ang mag-asawa. Kamusta po yung mga mag-aasawa dito? Are you in good relationship pa po ba? Good. Tumango dito. Nice. Praise God po. I hope po na tayo pong mga anak ng Diyos, mahal nyo yung mga asawa nyo. And yung sa mga wala naman na pong asawa, ang Panginoon, ang inyong asawa, ang inyong kaagapay sa inyong buhay. So ayaw po ng Panginoon na maghiwalay ang kanyang mga pinagbuklod. Kaya nga po, I remember nung first time po na may ikinasal si Ma'am Grace. And kahit po tuwing nagkakasal si Ma'am Grace, lagi niya po sinasabi na in marriage, it is absolute. There is no option for the people na ikinasal sa Panginoon na nung pa sa harapan ng Panginoon na magkahiwalay. Ipaglaban ang inyong marriage. Kung may di pagkakaunawaan, upuan, magkapatawaran. Dahil ang sabi ng Panginoon, ayaw po maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ang lalaki ang kanyang asawa, ito'y pagmamalupit sa asawang babae. When there is violence in your marriage, you have to think. Sinabi po yun ng Panginoon. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. So, I'm confident naman po na sa mga kapatiran ko dito, wala naman po siguro at iisipin natin na tayo magtataksil. Na hindi naman po siguro natin nakayaan pa na tayo ay magkasala pa at mga ibang bahay, mga ibang buhay, bahay. So, dahil ayaw po iyon ng Panginoon. So, sa chapter 3 po, ito naman po, ipinakita naman po ni Malakay yung justice ng Panginoon. Sabi niya, makinig kayo sa sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ipapadala ko ang aking mensahero. Mauna siya sa iyo upang ihanda ang daanan mo at ang Panginoon na iyong hinihintay ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang inyong pinakahihintay na sugo at magsasagawa ng aking kasusutan.
ito po ay Jesus Christ na who prepared the way for Him was John the Baptist. Alam naman po natin yon. Dahil siya po ang maglilinis ng mga paring Levita tulad ng pagpapadalisay ng pilak at ginto upang maging malinis ang kanilang buhay at maging karapat dapat sila maghandog sa Panginoon. So we know that Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Kung wala si Jesus Christ sa ating buhay, hindi tayo makakalapat sa Panginoon. Hindi tayo makakapagbigay ng handog sa Panginoon. So ito po, robbing God, ninanakawan. Sabi po dito ni Malakay, ninanakawan niyo ang Panginoon. So sabi na naman ng mga taga-Israelita, sa paanong paraan namin ninanakawan ng Panginoon? Ito po ang kanilang dialogue. Sabi niya, tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking mga tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero tinanong ng mga taga-Israelita, paano kami babalik? Parang siguro po ang ganda kung ganito yung conversation natin kay Lord, no? Kapag nagtanong tayo, sasagot agad. Pero hindi po kasi, kailangan natin isig ang Panginoon. Pero dito, sinasagot sila ng Panginoon. Paano kami manunumbalik sa iyo? Magtanong din ako sa inyo, maari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible, pero ninanakawan ninyo ako. Tayo po ba ay mga magnanakaw sa Panginoon? Sana po hindi. Ano po kaya yung sa mga taga-Israelita during this time yung ninanakaw nila sa Panginoon? Ang tinanong at tinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako, ito yung sagot ng Panginoon, dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong mga ikapo at mga handog. During that time po, meron po sila mga negosyo, may harvest, good harvest, katrabaho. And during that time, Old Covenant, required po ang tithes, ang pagta-tithe ng ikapo or 10% na kung ano ang kinita mo. And during that time, ang mga Israelita hindi na nagbibigay ng para dapat sa Panginoon. Tayo po ba in Christianity today, hindi required na 10% to ilang percent, but when your heart is cheerful, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Pero tayo po ba binabalik pa natin ang dapat sa Panginoon? It's a reminder po na what we give to God should be given to Him. Sabi niya dito, iyan ang dahilan kung bakit ko isinumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan, dahil dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain sa aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobrang pagpapal. So during that time po, ito po yung kasalanan ng mga taga-Israelita. Hindi na po sila nabibigay ng tithes nila sa Panginoon. Nagbigay man po sila ng offering, hindi katanggap-tanggap. So sino po ang matutuwa sa ganoong mga ikinikilos ng mga tao? Remember po, may feelings po ang Panginoon. Kaya nga po tayo may feelings. Dahil tayo ay ginawa ayon sa kawangis niya. Nasasaktan ng Panginoon, nadidisappoint ang Panginoon. Kapag nakikita yun ang mga anak ko, hindi na natuto. Sabihin natin na pera natin yun, hindi po natin pera yun. Our wealth and our money, our resources, tayo lamang po ay mga steward. Ipinagkakatiwala lamang po ng Panginoon sa atin kung ano ang meron tayo. Kung meron tayong negosyo, tayo ay may trabaho, tayo ay may harvest, namumuhay tayo ng maginhawa. Kung ano yung meron sa atin, tayo po ay steward lamang na dapat maibigay sa Panginoon ang nararapat sa Kanya. The tithes and offerings are important part of Christianity. Because by giving, pinapakita natin na we put God first before our love for Him. Kaya nga po kapag nagtatithe tayo, pag nagtatithe po tayo,
iniisip natin na God, tinuturuan tayo po dito sa simbahan, hindi na madali or hindi po binibigyan ng diin na mag-tithes kayo, no, because we believe that out of the abundance of your heart, the cheerfulness of our hearts, magbibigay tayo sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Nung ako po ay pinagkalooban na po ako ng Panginoon ng magandang trabaho, matigas pa nga po yung ulo ko nung mga nakaraang taon, sabi ni Lord. During that time po kasi na parang first year ko po ata sa trabaho ko, yung company po namin, dinoble po yung allowance namin. So, ang laki po nun, kasi dinoble po siya. Dati po, every quarter, binibigay yung allowance po namin. Pero ang nangyari, dahil maganda daw po yung performance ng company, maganda yung performance ng team, so, ginawa po nilang monthly. Sabi ko, Lord, ang galing, may save na ako. Pero, sobrang clear po talaga na narinig ko na hindi yan sa'yo. Ibigay mo yan sa misyon. So, sabi ko, ay, iipunin ko na sana kasi para meron na akong saving. So, nung mga parang first month, nagbigay ako. Tapos nung mga sumunod, sabi ko parang, hindi ko siya ginawa. Hindi ko ibinigay sa Panginoon. May binigay sa dapat sa misyon. And then, sabi ko, okay lang naman siguro yun kasi nabibigay naman ako ng tithe. Kasi po, ang offering at ang tithe ay magkaiba. Ang offering, there is no amount. Ang tithes po natin, hindi naman po siya 10% ng income po natin. Pero dapat po laging merong tithes tayo. Kahit ano man po ang kanyang presyo, ang kanyang amount. Dahil tinitingnan ng Panginoon, kahit sa ganitong halaga, mahal ako ng anak ko. Kahit 20 pesos man yan, 50 pesos man, mahal ako ng anak. Dahil pinaglaanan niya. So, pinalo po ako ng Panginoon na, Ana, bakit hindi mo binigay yung sabi ko sa'yo ibigay mo? Hanggang nakarinig po talaga ako ng as in mensahe na hindi na ako makakawala na kailangan ko ng ibigay yun. Dahil yun ay para sa Panginoon. Binigyan niya ako ng extra para maitulong para sa simbahan, para sa kanyang mga gawa. So sabi ko, sige po Lord, kahit po magigipit ako dahil inano ko po kasi yun parang sabi ko, pandagdag ko sa budget ko, sa expenses ko. Pero hindi po talaga dahil sabi ng Panginoon, ibigay ko yan. And ang Panginoon kapag gusto kanyang matuto, magbibigay siya ng isang mensahero na ipapa-remind niya na dapat matagal mo nang binigay yun. Na dapat binigay mo. So, until that time, o pagkatapos ng encounter na yon, I make sure na yung tithes ko, una lagi, bibigay ko sa Panginoon, and aside from my tithes, is my offering para sa Panginoon. It doesn't mean na inire-required po namin kayo magbigay ng offering or tithes, but no, we are just wanting or giving you an opportunity to be blessed. Once you give, God will give you 100-fold back. And tandaan po natin na hindi kailangan ng Panginoon ang pera natin dahil mayaman na ang kanyang kaharian. At para saan naman ang pera na ibibigay natin? Para po yun sa kanyang mga tao sa simbahan na tinutuluyan natin. So, sa verses 13 to 15 po, ito naman po is yung sa serving. Ito na po yung sabi ko sa inyo na yung mga tao, they complain kasi sabi nila, no point naman na yung pagsisilbi natin sa Panginoon, wala naman tayong special reward. So sabi po dito, masakit ang inyong sinabi tungkol sa akin, pero tinatanong ninyo, ano ang sinabi naming masakit tungkol sa inyo? Hindi ba't sinabi ninyo, ito yung sabi ng mga taga-Israelita, ito po kayo sabihin sa atin, no, ang sabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. Wala po bang kabuluhan ang maglingkod sa Panginoon na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon? Kaya ang sabi ng Panginoon, masasakit ang sinabi ninyong salita. Ano ba ang mapapala natin kung susundin natin ang kanyang mga utos?
At ano ang mapapala natin kung ipapakita natin sa Diyos na malulungkot tayo at nagsisisi sa ating mga kasalanan. Madalas ko po itong naririnig nung kabataan ko pa po. Anong mapapala mo sa pag-church mo? Anong mapapala mo sa pagpunta mo sa simbahan linggo-linggo? Yun po yung naririnig ko dati sa mga sa magulang ko. Anong mapapala mo sa pagsisilbi mo sa Panginoon? And awa po and praise God ng Panginoon. Ngayon po, wala na pa ako naririnig na ganon na litanya ng magulang ko. Bagkus magtatanong pa yan, oh, anong oras na hindi ka pa mag-church? Oh, himala, nandito ka sa bahay, wala ka sa church nyo? So, ganun po, ganito po ang sinabi ng mga tao sa Israel. Sabi niya, Lord, wala nang point yung paglilingkod ko. Dumating na po ba tayo sa ganun na nagsumbat na tayo sa Panginoon? Lord, ayoko na. Wala naman ng point yung pagsisilbi ko. Para saan pa ako nagsisilbi? Para saan pa yung mga sinacrifice ko? Kung ganito lang din naman yung mararanasan ko. Sabi nga po dito ng mga Israelita, wala namang reward eh. Wala po talagang reward tayo makukuha sa pagsilbi ng Panginoon. Walang monetary reward, but His blessing, His goodness, and the eternity. Yun po yung reward natin sa Kanya. So during that time, hindi po kinumbinsi ng Panginoon yung mga taga-Israelita na, mas mapapalad nga kayo sa kanila kasi sumasamba kayo sa akin. Pero may sinabi ang Panginoon. Sabi niya sa verses 16 to 17, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang sa Panginoon, narinig ng Panginoon ang kanilang pinag-uusapan. Ang kanilang pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon para maalala niya silang mga may takot at kumikilala sa Kanya. Remember po, the last time I stood here, sabi ko, there is one thing na lacking noon sa buhay ko, it's the fear of God. So, binalik po ng Panginoon yung mga taong may takot sa akin at may pananampalataya sa akin at naniniwala sa akin. Tandaan ninyo, this is my assurance. Sabi niya, ang inyong mga pangalan ay isinulat sa aklat na nasa harapan ng Panginoon. Bakit? There is a scroll of remembrance for us who fear God, who love God, and who have faith in God. Dahil sabi ng Panginoon makapangyarihan, magiging akin sila sa araw ng paghatol. We all know that there is a judgment day. And alam ng Panginoon kung sino ang ililigtas niya. Itinuturing ko silang isang tanging kayamanan, hindi ko sila parurusahan tulad ng isang amang hindi nagpaparusa sa anak na masunuri. At muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti at ang masama at ang pagkakaiba na naglilingkod sa akin at hindi. Ngayon po kasi hindi pa natin nakikita eh, na Lord, it's unfair. It's unfair, Lord, na sila pa yung may maayos na pamumuhay kesa sa amin. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Muling makikita ng mga tao ang pagkakaiba ng mabuti. Mabuti sa mata ng Panginoon, hindi mabuti sa mata ng mundo. Because the standard of goodness sa mundo ay ibang-iba sa standard ng goodness ng Panginoon. They can be good without God. But we cannot be good without God. Because it's all by His grace. Kaya tayo mabuti. Kaya tayo mabait. Kaya tayo natutong magpatawad. It's all by His grace and mercy. At ang pagkakaiba ng naglilingkod sa akin at ng hindi. So makikita nila na yung mga taong naglingkod pagdating ng panahon ay may reward sa Panginoon. And that's His assurance. He records those who fear Him that sometime in the future He will come as a judge. And i-destroy niya, wawasakin niya yung mga wicked. Ito pang tandaan natin. Yung value ng paglilingkod natin sa Panginoon, hindi man obvious ngayon. Ulitin ko po, yung value ng paglilingkod natin ngayon, hindi man obvious sa buhay natin ito. Pero makikita natin ang kabutihan ng Panginoon once we taste Him.
doon na natin makikita na, Lord, thank you. Sinulat mo yung pangalan sa scroll of remembrance. So, let's continue to serve God even if we are not seeing the reward. Even if it's not today, but in our hearts, we have eternity. But that is the reward, the eternity na meron tayo. So sa chapter 4, ito na po last chapter natin, sinamarize na po ni Malakay yung mga propesiya niya tungkol sa pag-aalala sa law of Moses. Pagbibigay ng offering, sa pangangalog niya, pagbibigay ng tithe, sa pagbibigay sa Panginoon. And yung pagdating po, yung propesiya, sabi niya dito na pagdating ni Prophet Elijah and coming of the day of the Lord. So sa verses 1 to 3, sinabi ng Panginoong makapangyarihan, tiyak na darating ang araw ng aking pagpaparus. Magiging tulad ito na nagliliyab na pugon. So darating po, the day of the Lord is His judgment. And if our names are written in the scroll of remembrance, be assured and be assured na we are safe. We are safe. So, sa verse 4 po, ito na po yung coming prophet like Elijah. Sundan ninyo ang kautosang ibinigay ng aking lingkod na si Moses, ang mga utos at mga tuntuning iyan na ibinigay ko sa kanya doon sa bundok ng Sinai. Ito po yung binigyan siya ng Ten Commandments sa bundok Sinai upang sundin lahat ng mamamayan ng Israel. Makinig kayo bago dumating ang nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa. Isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang iba po sabi, Jesus Christ once again ay babalik dito sa atin. Physically, nakikita natin ang Panginoon sa Kristo. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Na for people who didn't believe God or for people who loved God and then turned away from His love, makakatikim sila ng judgment. But for those people who remain faithful and who feared God, alam natin ang ating paglalagyan after we die. So in conclusion po, may mga verses po ako na iiwan sa inyo na I hope po na namnamin po natin yung mga salita ng Panginoon. Sabi sa Nahum 1 to 3, the Lord is slow to anger but great in power. The Lord will not leave the guilty unpunished. Tandaan po natin, if you think it is unfair na hindi na bibigyan ng kaparusahan ang mga makasalanan, ang mga taong masasama, sabi sa Nahum 1 to 3, the Lord is slow to anger but great in power. It doesn't mean na mabagal ang Panginoon. Ito po ay magpapakita ng kanyang pasensya, long patience, para ang lahat ng mga karinig sa kanya ay mag-repent. The Lord will not leave the guilty unpunished. Yan po ang sabi niya. Huwag kayo mag-alala, the vengeance is mine, the judgment is mine. Just do your job as my child. Huwag mo nang pakialaman yung mga bagay na ako dapat ang gumagawa. Kasi madalas po nating isipin na walang pakialam ang Panginoon sa nararanasan ko. Pero hindi po. Remember po, when the Israelites are really oppressed by Assyrians, nagpadala siya ng mensahero, this is my comfort. You will end your suffering. And kay Malakay po, he is my messenger because I have a message na bibigay sa inyo. It's a hope. So, si Nahum po during this time, he spoke with confidence because he knew God's character. Kapag alam po natin ang karakter ng Panginoon, confident po tayo sa sasabihin po natin. Confident po tayo sa gagawin natin kasi kilala natin ang Panginoon. Pero kapag hindi natin kilala kung paano kumilos, paano magpakita ang Panginoon ng kanyang kapangyarihan, pagmamahal, disiplina sa atin, mangangapa tayo. Hindi isipin natin na puro na lang kapaitan ng buhay, puro na lang kapighatian. Hindi natin nakikita na it's a mercy from God. So sa 1 Corinthians
2:9, sabi niya dito, ito yung reward niya sa atin. No eyes has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Lagi ito po, hindi ito para sa lahat. Ang sabi niya, prepared for those who love Him. So, hindi po dapat itong i-claim ng mga tao na walang Diyos sa buhay nila. And tayo po, hindi rin po natin i-claim ang isang salita ng Panginoon kung hindi naman talaga natin ito pinapamuhay. Dahil ang mangyayari po is, babalik, babalik lang sa Panginoon na, Lord, sabi mo ganito. Pero hindi mo naman ginawa talaga yung nire-require sa'yo ng Panginoon, and yet you're expecting God to do that things for you. So sabi po sa Nahum 1:7, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust Him. Kanino daw po siya? Nagbibigay ng kanyang pag-aruga for those who trust Him. So, kung hindi naman tayo naniniwala sa Panginoon, hindi tayo nananampalataya sa Panginoon, ano pong aasahan natin? So, dapat po ang Bible natin is our anchor. Anchor para matibay tayo. Di ba po, ang isang barko, pag nagdaong, kailangan may anchor. Dapat po tayo naka-anchor po yung buhay natin sa salita ng Panginoon para if the world is shaking, we know that my anchor is the Word of God. My anchor is Jesus Christ. And sa Malakay 3:6 po ang sabi dyan, for I, the Lord, do not change. Therefore, you, O children of Jacob, are not consumed. God's word is unchangeable po. Pinakita nga lang po sa akin ng Panginoon no, nung habang ako po ay nag-aral nito, sabi ko, ang kulit ng Lord no, throughout the history, lahat nagbabago. Napansin niyo po, lahat nagbabago. Kahit tayo, physical natin nagbabago, yung mga lugar dati na alam natin na ito yon nagbabago. Yung mga pag-aaral ng siyensya, unti-unti nagbabago, dinidebunk nila yung mga discovery na before. Maraming mga medicines na, maraming mga medical sciences, nagbabago. Pero ang salita ng Panginoon, kung ano ang nasulat sa mga panahon ng mga nagsulat ng Biblia, yun at yun pa rin. But one thing po, no, hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. Pero every time we apply that to our life, binabago ang buhay natin. Nababago or binabago ng salita ng Panginoon yung buhay natin dahil ang salita ng Panginoon ay kailangan natin sa buhay natin para magpatuloy. Sa iba't ibang pagkakataon po ng buhay natin, yung isang verse na to nag-apply nung malungkot ka. Yung isang verse na to nag-apply nung masaya ka, nung naguguluhan ka, nung doubted ka. Grabe po yung ginagawa ng salita ng Panginoon. Grabe po yung ginagawa. I hope po na makita po natin na minsan nga po, di ba po sabi po nila, the more na ayaw mo magbasa ng Bible, dapat magbasa ka. Tinuturuan ko po yung sarili ko na magkaroon ng disiplina na kahit wala sa puso ko magbasa ng Bible, nagbabasa ako. Bakit po? Kasi unconsciously, kapag binabasa natin, si Holy Spirit, meron niyang iniiwang marka sa atin na kahit hindi ko man makabisado yung buong verse na isang haba na yon, Holy Spirit will put into remembrance na kahit keyword man lang siya na maalala ko about sa word na binasa ko. And that gives me hope na. So sabi dyan, the God's word is unchangeable. So, kailangan po tayo kapag nag-decide tayo sa buhay natin, makita natin na did I include God nung nag-decide ako? Kasi surely, kailangan nating harapin yung consequences ng mga bagay na pinagdidesisyonan natin sa buhay. And sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 4,
Ang sabi po diyan, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Ulitin ko po, the Father of compassion and the God of all comfort. So ang Panginoon po, ma-comfort man kayo pansamantala ng mga bagay na inaasahan nyo sa buhay. Magbigay man yan ng kaginhawaan, but it will not last long. But when God comforts us, He gives us peace that transcends all understanding. Yung kapanatagan, kapayapaan, kalayaan sa pag-iisip na hindi maibibigay ng mga bagay na kunwari magpa-party tayo or manunood, magbi-binge watch tayo or pupunta tayo sa isang lugar. Yes, at the moment, makakalimutan mo. Pero pag uwi ng bahay natin, yun pa rin yung problem. Pero kapag hinayaan natin ng Panginoon na mag-comfort sa atin, nandyan pa rin yung mga bagay na inaalala natin, pero meron na tayong kapanatagan ng Diyos. Dahil alam natin na hawak na tayo ng Panginoon. So, who comforts us in all our troubles? Ulitin ko po, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles. Hindi lang pinipili ng Panginoon yung mga experiences or problems natin na kailangan niya tayong comfort. When we are in trouble, God comforts us. So that, bakit po niya ito ginagawa sa atin? Hindi lang para matapos sa atin, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, tandaan po natin, kung ano po, hindi lamang po sa pagko-comfort ha, kung ano po yung mga bagay na nakukuha natin sa Panginoon, maging, uh, maging financial man yan, maging mga bagay man yan, maging kapanatagan ng loob, pag-iisip, kung lahat ng mga bagay na nakukuha natin sa Panginoon, those things should not just end sa atin. We are being blessed by God. We are being comforted by God. We are given peace of God so that we can also transcend that blessing, that goodness, that help to other people. Hindi lang lagi natatapos sa atin na na-bless ako, nagkaroon ako ng magandang trabaho, it's just for me. No, we are Christians. Kailangan po na i-extend po natin yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga po tayo pinagpapala ng Panginoon para maging pagpapala din sa mga taong nakapaligid sa atin. Nang sa ganon, ang Panginoong Kristo ang mapaparaan. Hindi po tayo. So God is our comforter. In His presence, there is a message of hope. I encountered po, yung acronym po ng hope, ang sabi dyan, holding on to God's promises every day. Holding on to God's promises every day. That is hope. Tama po, no? Di ba dapat? Yung mga pangako ng Panginoon, dapat kinikip natin yon not only just today, but every day or every moment ng buhay natin. Because when we have something to hold on, we have a hope. And we always need hope. And again, Jesus Christ is our living hope. And hope is endless with God. Kaya yung mga Israelita, napansin nyo po, lagi lang pong may cycle. Magkakasala sila, magdidisobey sila sa Panginoon, magre-repent sila, i-bless sila ng Panginoon, i-restore yung covenant. So, it's a cycle. So, ganun din po tayo. God continues to forgive us when we repent. Pero kapag hindi po tayo nagre-repent at nag-humble in front of God, we will face our consequences. So, prophecy still to be fulfilled in the day of the Lord and remind us that our choices have eternal consequences. Lahat po na ginagawa natin, merong eternal consequences. So I hope po na sa ating pagtapos sa minor prophets na ating natutunan, mas lumalim po ang
unawa natin kung paano po kumilos ang Panginoon. And dapat po ang ating puso po ay nababago na sa harapan ng Panginoon. So, let's pray po. Hallelujah, Lord. Father God, we thank you for your message. We thank you that in every struggle, we have our great comforter, O God. We thank you for being on our side in every trouble na meron kami. And thank you for being our hope. Thank you for being our anchor, O God. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan namin, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung hindi po namin na ibabalik ang mga naayon sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang nag-bless po sa amin, nagpo-provide po sa amin. But please forgive us, O God, when we neglect our responsibility to you and to your people, Panginoon. Hayaan mo, O God, na kami ay patuloy na maging pagpapala ng sa ganon ang iyong bahay-simbahan, Panginoon, ay patuloy na makatulong sa ibang mga tao, O God, ang iyong Panginoong ang kingdom ay ma-advance pa, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa mga katuruan na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng mga minor prophets na amin natutunan, O God. Lord, ikaw po ang maghari sa buhay namin. Ang nawa, ang aming puso ay maging banal mong tahanan, Panginoon. Maging banal mong tahanan dahil ikaw ay banal, O God. And kami ay dapat lamang maging banal dahil naglilingkod kami sa isang banal at tunay na Diyos, O God. Lord, gawin mo pong banal ang aming buhay, ang aming isip, ang aming puso, ang buong naming pagkatao, Panginoon. Nang sa ganon, we will stand in front of you, pleasing, Panginoon. We will stand in front of you, Panginoon, na meron confident, O God, ang aming ibibigay, Lord God, sa inyo ay katanggap-tanggap na. Binibigay namin lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam po namin na kapag naka-online po tayo, maraming distraction. So, we praise God dahil marami pong pinili na matapos. And for those po na gustong pumunta po dito sa church, you are welcome. And thank you very much po. God bless us all. And for next week po, Pastor Grace, I think will be here. And she will be discussing the book of Jeremiah. So si Jeremiah po is a major prophet. Dahil tapos na po yung mga minor prophets, si Pastora Grace po is yung sa major prophet. So kung may time po ay bigyan po natin ng time na basahin po natin yung libro ni Jeremiah para pag may mga tanong po kayo, you can ask us dito po sa atin, sa church natin kay Pastora Grace. Basahin po natin, marami po tayong matututunan na mga salita, pangako, disiplina ng Panginoon sa book ni Jeremiah. So we thank you po and bigay po tayo ng oras para magbasa ng Biblia. Thank you po and God bless us all. Thank you po sa mga nag-join via Zoom and Facebook and dito po sa church. Ingat po kayo.